guys! Welcome back to my channel. So ngayon gagawin na natin yung comparison ng mga Colorette products. So nandito yung lip lacquer or the Super Matte, the color tint, and lastly the Velveteen. So ito yung mga i-compare natin sa ating video ngayon. If you wanna know the things about these products, just keep on watching. Stay tuned also at the end of the video because after the comparison, I will be giving away some of my makeups, yung ipinakita ko dun sa aking declutter, and then, nadagdagan pa siya. So kung gusto nyong mapanalunan yung mga items na nandito, ayan, ilalagay ko na lang siya dito. Just keep on watching. And don't forget to join the giveaway. So here are the giveaway items that you will win. So isa-isahin natin kung ano-ano yung pwede nyo mapanalunan pag nanood kayo at nag-comment sa baba. So first is this Careline liquid lipstick in the shade In Bloom. Next is this lipstick. Ayan, this matte lipstick. Ayan, medyo maroonish red siya. Next one is this Feather CC Cushion from Focallure Cosmetics. This one, etong color mix. Ayan, pwede itong eyeshadow, pwede highlighter. And then, this one, nakasil pa to. Ito yung, hindi mo mapakita. If you're familiar with the Ever Bilena Mixed Metal, hindi ko pa kasi na-open. And lastly, na-swatch ko lang yung dalawang shade dito. Saran! This Makeup Studio 39 Colors Eyeshadow. So, na-swatch ko lang yung dalawa dito. Ayan. Pero hindi ko pa ito nagagamit as in. Ito yung mixed metal. Lagay ko na lang dito yung picture. So, ayun. Huwag nyo kalimutan na i-check sa baba yung mga ang tawag doon, mechanics, and then join the giveaway. Let's go back to the video. Pagpasensya kami na nagusot na kasi medyo matagal ko na ito nagawa. Hindi naman sobrang tagal. Nung nabili ko yung mga products na yun, ginawa ko na agad to. Since excited nga ako na i-try or i-compare sila. So, nandito, i-compare natin sila in terms of price, content, packaging, scent, texture, finish, claims, and longevity. First off, ano ba yung Colorette? Yung Colorette ay isa siyang local brand na lately ko lang din nakilala around 2016 or 2017. So, nakilala ko siya dahil dun sa stick nila, yung nakita nyo dun sa aking favorites, lipstick favorites, yung nude lipstick na Sahara. And then, ewan ko, may something sa Colorette na kapag bumili ka ng isa, parang hindi mo na mapipigilin yung sarili mo na bumili ng lahat ng releases nila. So, ayun, isa ako sa mga naging victim. Pero di naman ako nagsisisi kasi lahat naman ng product nila worth it and super affordable. So, ito yung mga products na i-compare natin. Balik tayo. So, first, ito yung Colorette Lip Lacquer or tinatawag na Super Matte. And then, the Colorette Multi-Use Tint or the Color Tint. And then, lastly is the Velvet Tint. So, unahin muna natin yung Colorette Lip Lacquer. So, ito yung itsura niya, yung kanyang packaging. Wait lang, ay mabuksan. So, nakalagay siya sa ganito. Rectangular yung tube niya. Rectangular tube and then transparent. May nakalagay lang na Colorette. Sa ilalim, nakalagay yung shade and then wala na. So, sa box nakalagay yung ibang mga information. Kaya ako, hindi ko talaga agad tinatapon. So, first tingnan natin yung kanyang price. So, magkano ba yung tint na to? This one cost $349. So, yung first release nito, or yung mga unang panahon pa, yung mga unang bili ko nito, actually, nabili ko talaga to sa price na $499. Pero ngayon, naka-price down siya as $349. Feeling ko, yun ay, anong tawag doon? Permanent na. Kaso may sad news ako about dito sa Super Matte. Parang if i-phase out, or ewan ko, if i-phase out siguro, or i-rebrand, or i-repackage nila to. So, buksan ko na din itong ibang things para makita natin yung kanilang comparison. Okay?
So, ito yung una. And then, pagdating naman sa price is $349. Content, this one contains 500 gram. 5 grams! Saan ko na po yung 500 grams? This one contains 5 grams. 5 grams yung laman niya. Siguro gram yung ginamit kasi the rest, itong dalawa, ml, kasi liquid dish, medyo makapal or thick yung consistency niya, kaya siguro grams yung ginamit na pang measure. And then punta naman tayo sa scent. This one smells really minty. Wait lang, nawala yun, nalaglag yung product. Sa scent, this one smells really minty. Alam mo yung amoy niya, para siyang mga Mentos, yung double mint, pwede rin mouthwash. Hindi, pag in-apply mo to, alam mo parang, sa una lang naman, yung habang ina-apply mo siya, parang pag feel mo magsasalita ka, parang fresh na fresh yung breath mo, at saka feeling mo, bagong toothbrush ka talaga. Kasi minty talaga yung amoy niya, kung mapapaamoy ko lang sa inyo, grabe. Yun yung favorite ko dito. At saka, hindi lang siya basta minty sa scent, meron din siyang cooling effect kapag nilagay mo siya. Next naman is, yung kanyang packaging, which is napakita ko na, nakalagay siya sa box na transparent tube. And then yung kanyang applicator. Wait lang. So, eto yung applicator niya. Oh my god, kita ba? So, eto yung usual na slanted doe foot applicator. Mag-insert din ako ng picture dito para mas makita nyo. So, yung pangkaraniwan lang. And then, sakto lang yung size niya para mai-apply mo siya sa lips mo. So, okay siya sa akin doon. And then, next is yung kanyang texture. So, yung texture nito is very creamy. So, meron akong macro shot. Wow, macro pro. Meron akong shot na feeling ko naman may makikita niyo yung pagka-creamy niya. And then, parang liquid lipstick type yung kanyang consistency. Hindi ko, ewan ko kung makikita niyo. Ang hirap. So, ganito siya. And then, punta naman tayo sa kanyang finish. Ang finish nito, hindi siya totally downside. Kasi super matte. Kasi nga tinatawag nga siyang super matte. Kaya yung kanyang finish, super, as in super matte. Medyo, dun ako merong medyo problem sa kanya because I have dry lips. And every time na ginagamit ko to, parang not totally cemento effect. Pero manipis, medyo manipis na cemento effect. Pag inilagay mo siya, parang sinasak niya lahat ng moisture ng lips mo. And then, as in, tuyong-tuyo siya. Tapos, tuyong-tuyo siya. Tapos yung lines, medyo visible. Kaya I suggest na if you're going to use this super matte, you moisturize and you hydrate your lips first. Saka don't forget to exfoliate your lips para hindi makita yung mga dry patches at saka yung mga lines niya. Next naman, punta tayo sa kanyang longevity. Ito, since super matte siya, kahit kumain ka, uminom, matitira siya sa lips mo. Ang problem ko lang dito is, though long-lasting siya, meron siyang tendency na mag-crack kapag kumain ka ng halimbawa mga oily foods. So, parang yung loob, pag nawawala na siya, since tuyo nga siya, hindi mo siya kahit i-press mo na ganyan. Di ba yung ibang lips, kapag nawala na nasa loob, kapag i-press mo na ganyan, magmi-mix siya. Since ito, super matte, hindi siya magmi-mix kasi parang nakapatong na siya sa part na yun. So, ang hirap niya i-retouch. Kasi, ayun, siya ay super matte, parang nagka-crack siya. So, I advise, gusto niyo yun. So, I advise na kapag gagamitin nyo to, halimbawa, nag-crack na siya, i-wipe mo na lang siya ng wet tissue o kaya ng feeling ko wet tissue kasi pag tissue hindi siya matatanggal. I-wipe mo siya ng wet tissue and then mag-apply ka na lang ng bago. So hindi siya advisable i-retouch. Pero okay lang yun sa akin kasi matagal naman siya bago mangyari yun, bago mag-crack. So that's okay. And then meron siyang minimal tint na naiiwan. Hindi siya totally yung parang mga tint na kahit nawala na siya sa ibabaw, meron siyang matitira. Hindi, since liquid lipstick type na to. So eto yung itsura niya.
Ito yung itsura niya. This is in the shade Miranda. So, next naman is, let us have the second one, which is the velvet, the color tint. Ito yung very iconic na product ng Colorette na ang daming shade. If I'm not mistaken, nasa around 20 yung shade. And then, ito yung ipapakita ko sa inyo yung dati niyang packaging. Ayan, ito yung dati niyang packaging. Napakita ko na rin to sa mga favorites ko. And then, nagbago na sila ng packaging kasi ang complaint, hindi na totally complaint, mga suggestion ng mga gumagamit niyan is hindi siya travel friendly since nakalagay siya dito. And then, medyo struggle din yung pag-a-apply kasi parang nail polish yung applicator niya. This one, okay. So, ayan, medyo struggle. Since ang Colorette, nakikinig siya sa kanyang mga customer, o diba, isa sa magandang, isang magandang side ng Colorette Cosmetics, nakikipag-coordinate talaga sila, nakikipag-usap sila sa amin dun sa mga customer na, or mga gumagamit. So, nag-repackage sila. Kailan lang po nilabas? I think this January lang. January or December. So, basta nag-repackage sila. Plastic na siya, so travel friendly na siya. And then, bakit ini-discuss ko na ganyung packaging? And may part na packaging. Sigurahin ko na yung packaging. Ayan, hindi na siya nail polish. Ayan, same na sila nung Supra Matte na slanted. And then, meron na siyang stopper para hindi matatapon. I don't know if you can see it. Ayan, meron siyang stopper. And then, the good thing dito, di ba pinakita ko sa inyo kanina yung color tint ko na dating packaging, nakahiwala yung oil dun sa pigment, isa-shake mo pa siya. Eto, meron siyang metal ball. Meron siyang metal ball sa loob na kapag isinishake mo is maririnig mo. Hindi ko alam kung maririnig nyo ba. Sana naririnig nyo. Maririnig nyo ba? Mas satisfying pag wala kang magawa. Paglaruan. And then, ayan. So, I get the shade Riley. Ito yung shade niya. If you can see, ito yung Miranda yung kanina. And then, ito yung Riley. Deeper siya kasi ang description nito is blood red. So, punta na tayo dun sa mga notes ko. Sayang naman yung visual aid ko, hindi ko gagamitin, diba? So, price nito, mas mababa siya kaysa dun sa Colorette Supra Matte. Ito ay 299 lang. And take note, yung isa 5 grams, ito 12 ml. Kaya yung mga color tints ko dito, sobrang tagal na hindi ko maubos kasi imagine 12 ml. Next naman, sa kanya namang scent. Ang scent nito is vanilla and then medyo slightly sweet yung scent niya, which is good. And next naman, ang kanyang consistency is medyo creamy but oil-based. Yung kanina kasi, lamang yung pagka-lipstick or liquid lipstick niya, ito naman is oil-based. So, medyo nagda-drop siya, ayan, kaya pwede siyang tumulo, ayan, kapag nabaligtad mo. So, ayan, oil-based siya. And then, yung finish nito is matte. Yung dating color tints, dalawa yung variant niya. Isang fresh at saka isang matte. Yung matte, highly pigmented. And then, it dries as liquid lipstick. Yung fresh, parang mga tints talaga siya. Oil-based siya, pero yung finish niya, parang mako-compare ko sa mga water tints. Ayun, so matte yung finish nito. Next naman, and the good side nito is it is really long-lasting. Yung dati nilang brand, or yung dati nilang color tint, long-lasting na yun. Pero nung nagamit ko to at na-experience ko, as in mas long-lasting siya. And good thing dito, kahit kumain ka, so may matitirang tint. Marami yung tint na matitira, hindi yung sa loob lang, or yung sa lines na lang, hindi. So, eto, for me lang naman personal preference, mas gusto ko to kaysa dun sa Supra Matte. Kasi yung Supra Matte, diba, ang only downside na nakita ko dun is yung pag-retouch sa kanya. Kailangan mo siyang tanggalin and then i-apply mo siya ng buo. Eto, may matitira talagang tints, kaya okay na okay yun sa akin.
So this is the second one. And lastly, punta na tayo dito sa third red tint ko, which is the velvet tint. So this is the shade plus one. I don't know kung nabanggit ko, yung kanina Riley yung shade ng aking color tint. Eto naman, eto yung itsura niya. So, ito yung velvet tint. Ang price ito, 349. So, same sila nung Supra Matte. And then, ang laman nito, ito naman yung medyo, sa kanya, 3.5 ml lang siya. So, medyo kokonti. And then, ang kanyang scent is, ang bango nito, grabe. Para silang merong hint of vanilla. Favorite ko kasi yung vanilla eh. Favorite ko na perfume, mga cologne, Miss Vanilla. Pero mas malamang yung parang mas malamang yung pagiging vanilla nito. Ang bango. Next naman, sa kanyang packaging. So, ayan, bilog siya, and then, manipis. Medyo manipis siya, and then tall. Dati, meron na silang na-release na ganito. So, sad to say, hindi ako nakabili. Kasi taghirap ako ng mga panahon na yun, hindi ako nakabili. And then, 3 lang dati yung shade. Ngayon, 12 or 10 na yata. So, ayan. So, eto na yung new packaging. May nakalagay lang din na colorette. Lahat sila ganun. Merong naka-indicate na brand, colorette. And then, eto yung kakaiba sa 3. Kasi yung, nito, yung applicator nito is flat paddle. Ito yung applicator niya. Flat na paddle. So, okay din naman yun kasi naka-curve naman niya yung lips. Sumusunod naman siya. So, good yun. Next naman is yung kanyang consistency. Since ang pangalan nito is Velvet Tint, talagang mararamdaman mo yung pagiging velvet niya. Alam mo yung texture ng primer? Hindi naman yung totally na madulas na silicone, pero sobrang moussey ng consistency nito to the point na parang blur effect yung binibigay niya. So kapag inilagay ko siya sa lips, yung lapat niya parang nagbe-blur, lalo na kapag naglagay ka lang sa gitna and then in-spread mo. Ang ganda ng effect niya. Well, hindi siya yung nababangkbak or hindi siya yung cemento effect. Wala. Kaya perfect sa akin yung consistency nito. Moussey and velvety. Ang finish naman nito, first pag inilagay mo siya, velvet siya. So feeling, or hindi mo lang feeling, magta-transfer siya. Pero it dries down into a powder matte na nagiging transfer proof. Ang galing nga eh, hindi ko alam kung paano nagagawa ng colorette yung ganong formula. Wherein velvet siya, blurring effect siya, and then nagda-dry down siya into powder na walang lines. So, very good yun sa akin. And then, lastly, punta na tayo sa kanya, longevity. So, yung longevity nito, it is lightweight and long-lasting. Alam mo yung parang ang gaan lang niya, na halos wala, na feeling mo nabubura na siya, sobrang gaan niya. Pero yung pagiging long-lasting nito is comparable sa color tint. Imagine, that is color tint, na tint talaga siya, na mag-iiwan talaga siya ng stain. Kasi yun yung purpose niya, diba? Pero ito, velvet siya, and then powder matte, and then nag-iiwan talaga siya ng stain. At grabe, ang ganda ng staying power nito. So, ito yung nabili ko. Isa lang yung velvet tint ko, pero pag nagkapera, so siguro dadagdagan ko. Kasi ang ganda talaga. Ito yung shade na plus one. Ito siya. Red din siya. Since lahat nga na nag-sale ay red. Basahin dun sa box. Wala kasi dun sa, hindi kasi nakalagay. Babasahin ko lang yung kanyang claims. So, ito, yung lip lacquer, it has jojoba oil, deeply moisturizes and protects for naturally soft and supple lips. It also has grapeseed oil, effectively soothes, nourishes, and repairs dry and chapped lips. So, okay naman siya. Nagagawa naman yung mga claims niya. Maliban na lang dun sa nagre-repair ng dry and chapped lips. Hindi ko pa siya totally nakikita sa sarili ko. Pero okay naman siya sa akin. Next naman yung color tint. Ito yung kanyang claims. Our color tints are multi-use, oil-based tints that may be used on the eyes, cheeks, and lips. These tints are true to color, easily blendable, and ultra-pigmented with a matte finish. For 3 ways done right, available in various shades suitable for all Filipino skin tones. #TakeTheTint.
And yes, etong color tint, lahat ng claims niya ay totoo. So, very good. And then lastly, this is my favorite. So, sinabi ko na yung tea. In-spill ko na yung tea. This is my favorite. Blendable, pigmented, and multi-use. Our Velveteen is an intensely pigmented formula which dry down from a velvet to powder matte finish, which is true. This foolproof tint works 3 ways: eyes, cheeks, and lips, and stays all day while remaining comfy on the skin. And that is very, very true. Talagang totoo siya na comfortable siya sa lips. So, ayun, ipapakita ko ulit sa inyo yung yung aking ginawang visual aid chart. Thank you so much for watching. If you like, please give it a thumbs up and also subscribe to my channel.